Okay, nandito na tayo ngayon. Nandito na tayo ngayon. Third Mga kaibigan, episode, third episode ng ating podcast. At this horror time, for Ren. horror pa rin tayo, horror pa rin. And then, magbabasa tayo ng isang kwento na featured sa Sinyo Media Productions, so yun yung page namin sa Facebook. And this is written by Jem, ang ating resident writer. And Oo, ang na hindi title maalala niya, yung kwento. hindi malali ang kwento. Walanjo. Mostly sa Pero, mga nasulat ko, hindi ko na naalala. Pero go, man. mas Sige. marami kang sulat eh. Pero title nito, men, Bulong. Okay. Okay. So, ito yon. The story goes, sabi dito, hindi ko na siya mahal. Ayoko na siyang makita. Hindi ko na kaya. 3 years na kami sa relasyon, pero sa totoo, matagal ko na siyang hindi mahal. Hindi ko lang masabi sa kanya. Magkasama kami sa bahay na parang normal na magkasintahan. Kumakain kami sa labas para mag-date, nagre-regalo ako sa kanya, at ngumingiti sa birthday niya. Pero sa totoo, hindi ko na siya mahal. Mas lumalim ang pagdududa ko sa nararamdaman ko sa kanya noong nagkasakit siya. Binigyan na lang siya ng 6 months para mabuhay. Ayoko mag-spend ng oras ko sa ospital. Ayoko ng amoy at itsura niya habang unti-unti siyang kinakain ng sakit niya. Isang araw, tinanong niya ako, binibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo to kaya gawin, please umalis ka na. Sumagot naman ako, hindi kita iiwan. Dalawa tayo dito. Habang buhay kitang mamahalin. Please, wag mo akong iwanan. Mamamatay din naman siya, ayokong magmukhang masama. Magtitiis na lang ako kahit ayoko na talaga to. Nung pumanaw siya, akala ko tapos na ang lahat. Pero lalo niya na akong pinahihirapan. Kung saan-saan ko siya nakikita. Kahit anong lingon, hindi siya mawala sa paningin ko. Matagal ko na siyang hindi mahal. Ayoko na siyang makita. Hindi ko na kaya. Lalo na ang mga gabing pag bumubulong siya. Habang buhay tayong magsasama. Ooh. Nice. Dio. Nakakatakot and in some way, antindi, no? Bakit naman ganito si Guy? Ewan ko Ano? dyan. Sama naman ito. Pero hindi question nga, paano mo nasulat to? Ano naisip mo na nasa isip mo? Ano bang Oo. influence mo? Nasulat mo tong Wala. kwento? Trip ko lang. Hindi. Ano, hindi kasi, ano kumbaga, paano ko ba siya sasabihin? Marami kasi ako nakakausap na parang, Mm. problemang love life. Tapos, hindi naman ganyan kasing lala ng ganyan. Pero ang dami kasi parang may mga hinanaing sila, imbis na sabihin nila diretso rin sa kapartner nila. Sa akin nila sasabihin, "Oh, anong gagawin ko?" Okay. Parang hudyat na parang hindi nila sinasabing sabihin ko, pero parang yun yung dating para maiparating. Mm. Yung ganon, yung ayaw nilang sabihin kung may problema pala talaga. 'Di ba? So, yun, kaya ako siya naisip na parang paano kung merong nakakarinig talaga nung yung Yung thought. mga tumatakbo, oo, yung thought na parang ayoko ng ganito, ayoko nung sinasama niya ako sa ganitong lugar, ayoko yung feeling nang napunta ako sa bahay Hospital. nila. Oo, Mm. parang yung mga ganon, yung mga ayaw, pero kailangan mong light lang syempre, parang nahihiya ako, ayoko magpakita sa parents niya, pero dahil niyaya niya ako, ayokong tumanggi. Yung mga Mm. ganon. So, paano kung naririnig yan? Paano kung may nakakarinig? At Tapos yung ending na parang, sinulat. oh, hanggang dulo, nagsinungaling pa rin siya. Kaya, Mm. dahil nagsinungaling siya na parang sasamahan kita, di ayun. Ah, wala na, hindi na siya iiwanan talaga. So, ganun ko lang siya na Mm. naisip. Naisulat. Actually, ang bilis ko lang nasulat yan, parang ano lang tayo yan eh. Naikli Parang nga lang. nagsusulat ka ng ano mo ng mahabang kwento mo niyan dati dito sa lugar namin.
Ah. Susulat ka ng mahabang kwento, tapos ako, humiga lang ako sa kama at nagsulat ako. Sabi ko, okay na yan. Isa na ako entry. Sabi ko, okay Rush na yan. yung halos ilang Par kwento tayo a week no? That time. parang, yung upuan na yun, isang kwento ko pala, nakatatlo na ako nung gabi na yun. Sabi ko, tatlong kwento Hindi, na to. Kasi, pinagpupuyatan. parang challenge yung sarili ko. Kung napapasok na kwento sa utak ko, Susulat mo. sulat ko na. So, may iksi lang. Yun. So, yun yung Mm. ano ko dyan. Ba't ko So, siya sinulat? based to sa ibang mga nakakwento mga kaibigan. Oo, Well, mga, sa atin, sa mga oo. kaibigan natin, marami naman din talaga na may mga ganyang issue. Pero, yun nga, Mm. no, what if, always, pag tayo nagsusulat, what if? Ngayon, ang mga comments na meron tayo sa sulat mo na yan is coming from Lorna Ledesma Evilla, shout out, follower natin. Sabi niya, Okay. nakakatakot kasi di siya mawawala sa isip at paningin mo. That means hanggang kamatayan ang pagmamahal niya na kahit kaluluwa niya di na rin mapahinga sa kabilang mundo. Pag-ibig na wagas. Ewan ko kung yun yung goal mo, pero it is true. Totoo, di ba? Ah, And then sabi niya, scared me. Tapos takot, masaya akong natatakot kayo. ah. Eh, Si Adrian Tayag naman, shout out din sa isang follower natin, sabi ni Adrian, scary. Tapos si Jean, Z Villarde or Villarde, sabi niya, nakakabaliw talaga ang pag-ibig, lalo na yung guilt feeling. Ganyan ang pakiramdam kapag may kasinungalingang at may pagpapanggap na nagawa. Hinabol ng may multo ganyan. ng kahapon. Wow. Kanya-kanyang hugot na yan. Kanya-kanyang hugot. Grabe ito mga followers natin dati na mga this is this is like years ago. Ilan, tagal na yan. Yeah. Oo. And alam mo man, kung nag-check ka ng page natin, man, nag-send pala sa atin ng kwento ng that time. This is actually Oh, recent lang, may nag-send Si Joy lang, pala niya, Joy lang. Pwede natin oh. basahin ngayon. Maikli lang din. Oo, Ah, if since that's, babasa na rin kung tayo. yun yung kung yun yung ano niya na i-share, then go. Kung pwede nating Mm. basahin. Uy, pag hindi namin nabasa yung story niya, hindi dahil sa hindi namin gustong basahin, ha. Talagang, medyo syempre, may Hindi lang namin kanya-kanya na-check tayong, talaga. Busy lang oo, din. mayroon lang talaga kanyang inaano pa, pero Oo. dadating yan na pag may mga entries kayo talagang babasahin namin yan. Pero Tama, sige yan, tama. meron tayong isa, go. May isang Ayos entry yan. tayo. Actually, ito ay related sa kwento na binasa natin, which is yung bulong. I'm not sure. Doon niya kasi kinoment man. Ah, And hindi natin to na-check ata that time. So, sabi ni Joy okay. lang, may share lang ako, isa sa mga karanasan ko. So, sa dami na daw ng karanasan niya, pero ito yung tumatak daw talaga sa kanya. September 14, 2015. Hapon nun, at nagpipinaw ako ng sinampay, biglang dumating si ate Maring tita. Ate Mareng. Ate Maring. Dumating si Ate Mareng, tita siya ng Lahat na, ano ha? jowa ko. Oo, tita daw siya ng jowa niya. So, binati Okay. niya ako. Sabi niya, "Musta, Joy?" Sumagot ako, "Okay naman po." Tapos sabi niya, galing daw siyang tahian, idadaan lang niya yung pagkain ng mga anak. At mga ilang minuto, bumalik siya at nakipagkwentuhan sa akin. Yun, Mm-mm. kwento-kwento, nakikinig lang ako habang nagtitiklop ng damit. Tapos bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Na-freeze ako siguro ng mga 5 minuto. Nagbalik lang ang wisyo ko nung tinapik niya balikat ko. Sabi niya, "Natutulala ka, Joy." Hindi agad ako nakapagsalita dahil hindi ko maproseso kung ano ba yung nakita ko. O may nakita si Joy. So maya-maya, nagpaalam na siyang umuwi. Sabi niya uuwi na daw siya. Nakatira kasi siya sa anak niyang panganay sa may airbase. Tawid kalsada lang. Pag doon ka Mm-mm. bumababa. Nagpaalam na siya sa manugang niya na uuwi na siya at napadaan siya sa akin. Sabi ko, "Ate Mareng, mamaya ka na umuwi. Pahatid na lang kayo sa anak ninyo. Total, may tricycle naman siya. Hindi na kayo tatawid pa." Tinanong niya ako, "Bakit, Joy? May nakita ka ba?"
Tumango ako. Nagtanong siya, sabi niya, anong nakita mo? Sabi ko, nakita ko kayo bumaba sa jeepney sa tapat ng Fernando Air Base. May paparating na sasakyan. Hindi kayo nakita, mabilis ang takbo. Nakaladkad kayo hanggang 20 meters ang layo. At hindi kayo nakaligtas. So my. Mm. Nagkaroon ng premonition si Joy. Okay. Final destination pala to. Final destination. Ngayon, sabi niya, kung oras na daw niya, tatanggapin niya kung mamamatay na siya. Eh, sagot ko naman, baka naman po kaya ganoon ang pinapakita niya para balaan kayo. Kaya alas 5 ng hapon, wala pa yung anak niya. Ay, hindi. Saan na ba tayo? Sorry. Kaya iintayin niya na lang po yung anak niyo. So binalaan siya ni Joy na, di, wag kang tumuloy. Antayin niyo na lang anak niyo. Sumagot Mm-mm. naman si Aling Maring na, oo daw, mamaya daw siya uuwi. Intay niya daw yung alas 5 ng hapon para, para sunduin siya ng anak niya. And then parang hindi na daw traffic. So, September 15, 2015, madaling araw at nagtatahulan na ang mga aso. Siyempre, nagising ako. Sinilip ko kung may tao at nakita ko si Aling Maring sa labas. Okay, lumabas ako at nakatayo at nakatalikod siya sa akin. So, tinanong ko siya, Ate Maring, anong ginagawa niyo sa labas mahamog? Kala ko po uwi na kayo. Hindi siya sumagot. Kaya sabi ko ulit, pasok na po ako sa loob. And doon ako nagulat, sabi niya, sumagot siya, sandali lang Joy, may sasabihin ako sa'yo. Sorry, hindi ako nakinig sa'yo. Sana ngayon okay pa ako. Sana kami, okay pa kami, so okay pa ako. Pakisabi na lang sa asawa ko, mga anak ko at apo na mahal ko sila. Eh, sumagot ako, nakakapagtaka eh. Bakit ako po ang magsasabi, bakit hindi na lang po kayo? Sabi niya. Ay, sabi ko, hindi na daw niya magagawa yon. Tapos, unti-unti siyang humarap sa akin at pagkakita ko sa mukha niya, ay napasigaw ako. Kasi nagulat talaga ako, ang daming dugo. Tapos yung ulo niya, biyak. Hindi na talaga mabubuhay. Nagising yung mga Mm. kapitbahay namin sa lakas ng sigaw ko. Ano daw nangyari? Sabi ko na lang wala. Kinaumagahan, binalita ng kanyang anak na patay na daw ang kanyang ina. Oh my God. Yun lang, sabi niya. Grabe. After 3 years, Grabe, ah. alam mo man yung story na to, 3 years ago. Ngayon ko lang pupusuan. Pinusuan ko na. Grabe, ang weird. To the fact na nangyari to sa totoo buhay. Joy lang kung nakikinig ka man at i-upload namin to. Thank you sa story at pasensya hindi namin nabasa ng maaga. Ah, Hindi namin nakita kasi pero rare. nakakatakot, ah. Nakakatakot. Oo. May mga bagay talaga na no, like may taong may premonition no. Yung makikita mo yung Oo. future, makikita. Isang Go. isang takot ko 'yan eh. Kasi Mm. meron tayong tropa na merong ganyan eh. Meron tayong Sa isang tropahan? tropang Oo, meron tayong isang tropang ganyan. Sino? Hindi sa tropang ano dito ha. Pero sa tropang ano natin, tropang underground. Yung tropang tugtugan, Sa eksena. sa eksena. So, Mm. Kilala ko na. yun, 'di ba? So, meron kasing parang panahon na lagi kaming magkakasama. Laging kasama ko siya. Mm. Ngayon, yan yung mga pinag-uusapan nila. Ngayon siya hindi naman siya nagkukwento. Ayaw niya na nga magkwento, naiinis na nga eh. Mm. Pero parang natakot ako paano kung biglang magkwento to ng ano? Paano Nang kung biglang ganun. magsabi siya ng ay, ito mangyayari. Anong gagawin ko? Parang, 'di ba? Di ako Ano prepare. ma? Parang okay, okay na lang na hindi ko na lang alam. 'Di ba? Ay, Nano ko na oo, may parang ganun, may ganun. hanggang pag-uwi ko, parang ganun yung naano mo iisipin. Kasi pag alam mo, isipin mo yun. Kailan, saan, Saan? paano, Mm. 'di ba? Parang Mm. sabi ko, wag na lang sanang sabihin, wag na lang siya. Which is
Yun naman, hindi naman siya nagkukuwento. Pero yun, yung Oo. tumatama kasi yung sinasabi niya. Para Pero siyang ayun, ano, para siyang totoo nga Final Destination na doon naman umikot ang premise nun eh. Pero totoo no na may mga tao talaga may premonition. Kasi isa 'yon sa mga actually topic to sa first video na in-upload ko sa channel natin, yung mga pamahiing Pilipino. 'Di ba one premonition na meron tayong Filipino, pag nakita mo yung taong walang ulo. Pag nakita mo daw yung tao na walang ulo, takbo ka, lapitan mo at himasin mo yung ulo, tas warningan mo siya na sampalin mo daw. Question ko yun sampalin eh. mo. Hindi, Mm. seryoso sabi, ganun yung, sa amin pag daw walang ulo, sampalin mo. Sabi ko, pero eto, pera biro. Sabi ko, paano mo Mm. sasampalin niya? Wala kang ulo. Paano? Paano nga? Ang mga ano yun, Kasi paano na, nga? yung mga na-feature sa Magandang Gabi Bayan, yung mga picture Ah, na walang ulo. Pero man sa akin, eto legit. Kilala mo yung banda ko, di ba, before? oo, Yung pinakaunang banda ko, which is yung Ground Stage. Apat kami, di oo, ba? oo nga. Makikwento, may share ko na lang din about din sa pamahiin na yan. Ah, i Nagja-jam kami kasi may gig si Alas nun na sa Junkyard. Boss pa Junkyard nun Mm, dati. And then, after oo, namin mag-jam, kumain kami. And then, syempre, alam mo yun, mga lalaki kayo, walang gustong maghugas ng pinggan that time. Yan, okay. yung ano namin, yung drummer namin that time. Shout out kay June, na drummer namin ng Ground Stage. Ah, Sabi niya, sige ako na pre, ako na maghuhugas ng pre. Iyaan nyo na lang, ilagay nyo na lang. Gumanon siya. So, okay, niyaan namin kami. Ligpit ng gamit. Nung time na yun, ewan ko kung nakapunta ka sa studio namin dati. Hindi pa ata tayo magkaibigan. Hindi pa. Hindi pa tayo Oh, hindi pa magkakilala. gaano, That taas ang time, kilay lang po. taas ang Oo. kilay lang tayo. Ngayon, nung nililigpit ko yung bass ko nun, yung kusina kasi, tsaka yung room ko, pag binuksan mo yung kwarto dun sa studio na tinutulugan ko, tagusan. Kita mo yung kusina man. Ngayon, makikita mo kung sino yung naghuhugas, sino yung tao. Yung naghuhugas si June, legit man, kahit yung tao na naghuhugas na nakayoko, may ulo pa rin eh. Di ba? Mm. May ginaw pa rin yung likod ng anong batok niya. Man, that time wala siyang ulo. Legit. Kwento ko, true story talaga siya. Yun ang nakakatakot. Oo, walang ulo man. Sabi ko, June. Sabi ko, sorry, tooth natin. Sabi ko, man, wala kang ulo. Ngayon lang, nano ko alam mo yung malikmata ka man na Nabigla ka na. yung tumibig lang, tingin mo lang, tapos bumalik kasi ginagawa mo. Tapos, na-realize mo na, ano yun? Tapos, nilapitan ko siya, tapos, syempre, ni, ano ko yung ulo niya, ganyan. Sabi ko, pasyadong niya pa nga ako, ginagawa mo. Sabi ko, hindi, wala kang ulo kanina, pre. Sabi ko sa kanya. Nakikita ko talaga. Nagiligpit ako kanina, wala kang ulo. Sabi ko, gago, sure ka ba? Ganyan, ganyan. Sabi ko, "Oo, wala talaga. Kasi kasi kung yuyuko ka, hindi naman ganun kalakihan si Jun eh. Hindi naman siya ganun katangkaran na pag Oh. nakakita ko na nakayuko, walang ulo, di ba? Nakatayo ako. Hindi yung nakaupo ako. Kasi kung nakaupo ako, pwede pa. Di ba? Na yung angulo ko is wala yung ulo niya. Oo. Patakip sa katawan. Oo, Kumbaga. naka-ano sa katawan, nakatawa. Pero wala, nakatayo ako. At wala talaga ulo, men. Ayun, hinawa ko yung, ano, hinimas ko yung ulo, hababok na eh. Sabi ko, wala kang ulo talaga, legit. Sa awa ng kagandahang palad. Wala namang masamang nangyari sa kanya noon that time. Buti na lang. Kasi siguro na intercept ko or what happened. Kaya iniisip ko din, Paano man. kung ano, no? Paano kung nagdire-diretso, no? Kung hinayaan ko, hindi ako nagsalita. Hindi, I mean yung nagdire-diretso, no? Yung nakita mo walang ulo, tas kinausap mo, sumasagot sa'yo. Tapos O walang pre, ulo. pero nung humarap sa'yo, wala pa rin talagang ulo. Parang, putang ina, anong gagawin ko Oh dito? no. Shit. No! Oh, creepy. Ba't mo ako nilagay dito sa ganda sitwasyon, God? Di ba? Grabe. Pero Di legit ba? yan. Yung Kaya nagtuloy ako, ikaw ba mapamahiin kang tao? Hindi. Pero Hmm. nai-impluwensyahan ako ng kasi puro matanda yung ano yun.
kasama Puro ko. matanda yung kasama ko. So, hindi ako naniniwala. So, pag merong mga pamahiin, ginagawa ko pa din kahit bawal. Pero, may ano na, Mm, yun yung naiisip ko pa din. Hindi siya nawawala. mm. Ako ano, Ganon. ako sumusunod kasi ah based din sa lineage ko, which is half Ilonggo ako, half Bacolod na ako eh. So Hmm. parang mas marami yan dun sa amin kasi probinsya, ewan mo yung mga matatanda doon, mapapagalitan Hmm. ka kasi kung di mo susundin. Kaya halos lahat ng mga pamahiin na meron tayo sa Pilipino, yan, sinusunod ko talaga. Though, syempre, iisipin mo, wala naman talagang scientific basis yun eh. 'Di ba? Pero wala namang mawawala. Like yung, what do you call that? Pagpag. 'Di ba? Yung pagpag, huwag ka daw Hmm. muna umuwi. Tulad niyan, ilang 'Di beses ako ba? din nagpapagpag pag pag, pag galing kaming, yun, Mga libing, 'di ba? gano'n. Hindi ako, Ah, hindi nga. Pati nga kahit rin mga ano ko, mga lola-lola bibisita ka ko, sa sabi patay ko nga eh. actually. Nag-ano nga ako eh. Di ba sabi ko nga rin sa lola ko, wala, hindi ba tayo magpapagpag? Sabi, hindi na yan, hindi na uso yan. Uwi na tayo. Mm. So, okay. Sa So, okay. Bacolod Mas, kasi practice pa rin ano yan. sa akin. Oo. Practice yan. Tapos meron pa kaming dati, naalala ko sa lolo ko tsaka sa lola ko, nung ano sila nung araw na ng libing. After ng libing, maghuhugas ka ng kamay or ng braso ba ano sa pinakulo ang dahon ng ano yung Ah, pomelo? bay, pomelo, Pomelo. bayabas. Hindi sa amin yung pomelo. Pomelo yun. Kamaan, Social hindi. kayo ah. May Nakalimutan. bayabas yung, Ano ba yun? Ano and ba tawag sa recently amin ko nun? lang na ano yun. Recently ko lang na ano yung maghuhugas ng kamay. Pero Pero na ano, narinig mo. na-try ko na yun. Recently na nagulat ako. Sabi ko, may ganun pa na maghugas na ako. Pero bayabas yung ginamit dito. Pomelo Bayabas. sa'yo. Pomelo sa amin, Oh, shell kami. ito, bayabas lang eh. Pero yung kasi ang reasoning doon is baka may sumunod sa um yung kaluluwa baka sumunod sa iyo. Hindi man yung yumao, no. Pero ibang kaluluwa kasi ano yun eh, ano yun, sementeryo. Ah, Kumbaga. parang pagpag din, no? Parang pagpag din siya. Oo. Hindi, Kawawa na, maliban pa sa pagpag yun man. Bale yung oh, timba na yun, yung batya, malaking batya yun eh, na batya nga. hugas ka doon, Stainless magpapagpag ka pa. batya. Oo, magpapagpag ka Uh, pa. Sipin Actually, mo, no? ako, hindi din eh. Parang, nagpapagpag ba ako? Parang hindi ko rin siya nagawa nung dati sa lola. Hindi ako Oo. nagpagpag. Mm. Kaso, Sipin mo, no? usually, di ba, ano yun, sa mga bumisita, di ba? Mga bumisita. Pero hindi, lahat-lahat, parang pagpag pa rin yun. Mm. Para walang sumama. Kaya nga sabi ko, sipin mo, kawawa ang 7-Eleven. Kasi pag, di ba, pagkagaling, ang number one na pupuntahan para 7-Eleven 7-Eleven. lahat na ng naliligaw na kaluluwa nandun sa Ano, 7-Eleven. ginawa ng ano yun eh, ng movie nila ni Gerard Napoles. Napanood mo ba yun? Pag Hindi, hindi. 24/7, ganda nun, ganda. Nakakatawa siya. Yun ba yung pagpag? Nakita ko yun, hindi ko pinanood. Pag 24/7 na, may pagpag na serious horror eh. Though sa Oo na. Filipino. And then, Hmm. pag 24/7, si Gerard Napoles tsaka Hmm. yung anak Anong ni kwento? Jose. Spoil pero anong ano lang yung ano? Na yung kwento is yung 7-Eleven, let's say, yung convenience store, yun yung laging pagpagan. So parang Ah, may katabi silang punerarya that time. Tapos parang pag doon may lagi ano. libing, halos lahat ng tao nandun, doon pumupunta. Ngayon, sinabi mo, di ba kawawa yung 7-Eleven? Yun yung nangyari doon. Oo nga. Paano nga Doon, kung gano'n, no? Paano kaya kung merong negosyong gano'n, no? Yung, naisip pagpagan. ko lang, pagpagan, yun talaga yung pagka may ano doon dadalhin, doon ka pupunta. Para mga magpapagpag, yun yung negosyo. Magandang No, negosyo yan eh, no? Kay yung Ed negosyo mo Calawag. is, ang negosyo mo is pagpagan, pupunta ka doon, pwedeng kwento yan. O, Mm. imbis na pupunta ka na kung saan, papagpagin mo doon sa lugar na yun.
Oo nga, Diba? no? Ang gandang kwento nga, Oh. no? Actually, dalawang kwento na yung naisip ko to May nag-uusap tayo naisip, eh. naisip ka na. Di ba? Yung isa, i-share ko na kasi hindi ko naman Mm, isusulat to eh. mm, Pero yung isa, yan nga, paano yung gano'n nga, di ba? Yung merong pagpagan. Yun yung talagang lugar na para magpagpag ka galing kang patay. mm. Tapos yung pangalawang kwento, paano kung ano, yung kwento nung, ano pangalan nun? Yung ano yung nagkwento? Si Joy, Oh, yung si Joy. Joy Yung Lam. kwento ni Joy, oh, Mm, nagkaroon lang ng twist sa isip ko na paano kung ibang words yung sinabi ng matanda na halimbawa, winarning niya na huwag kayong aalis kasi may mm, mangyayari sa inyo. Sabi ng matanda, okay, sige, sige. Tapos, she continued with her day. Diba, natulog or nanood or naglaba, kung ano man yung ginawa niya. Tapos nung nakita niya yung matandang nasa labas, ang salita ng matanda, parang babaguhin natin yung linya at salita ng matanda. mm. Kailangan mangyari. Tapos biglang binangga. Lo. Di ba? Ganun lang yung salita ng matanda. Parang kailangan mangyari. Oo nga, no? Hindi mo alam ba't napunta siya sa ganung estado ng isip na kailangan mangyari. Tapos biglang binangga siya sa harap mo. Ay, oo nga, no? Di ba? Eh, Wow, so ganda yan. ganyan, ayun na. Ganun Meron, tayo ganyan, magsulat. ganyan, ganyan kami, isipin nyo, nag-uusap kami nag-uusap kami sa Sobrang, restaurant, fast food, ah, tapos ganyan naririnig yung kami niya, iisipin mo, no? Ganyan yung binangga, maririnig ng tao. o pagpalagay na natin, pagpalagay na lang nating, ah, ano, ang hirap magbigay ng sample na pangalan kasi babanggain eh. Kami yung pangalan. Si Pero sabihin someone. natin, si Si someone, o someone. sige, si someone na lang, Mm. ano, dak, hindi pa rin eh. Wag na, ano pa. Oo nga eh. Pero, Pero yun, pero that's the yun, idea. That's the idea. oo. Pagka nag-uusap kami sa fast food. Oh, Mm. so, paano natin babanggain si someone? Or yung Oo. claimed. Kaya medyo Paano, nawiwirdan yung mga paano nakakarinig sa natin amin. papatayin si ganito, which is yung karakter Paano natin natin. papatayin? Alam mo, hindi mo pwedeng patayin si someone ng gantong paraan kasi Ah, malalaman niya ni claimed. So pag may nakarinig, hindi parang na ako magugulo nag-uusap tayo ng ano, pag no? may lumapit na Nagpa-plot. pulis eh. O pag may Parang may lumapit na nagpa-plot pulis tayo ng ng hit, ng krimen. murder. Oo, ng krimen. O parang Wala. nilalapit na lang na pwede po ba namin kayo imbitahan sa presinto? Kausapin lang namin kayo pero pagpasok na pabubugbog tayo dun sa loob. Kaya importante na may dala tayo lagi yung dala natin lagi yung laptop natin, yung tablet natin para pag nagsusulat tayo, hindi pakita mo ito po yun. Uh, Nagsusulat ho kami ng kwento. Nagsasalat po kami. Hindi ho kami papatay ng tao. Pwedeng kwento rin yun, no? Kwento ng Mm. writer na na-claim Oo, na pwedeng kwento din yun. No? kinuha. Ah, Kinuha ano, ng pulis. tapos, which is weird, kasi lahat ng mga nasa kwento niya, pero nangyari na siguro yun eh, no? Nasulat na yun eh. Parang yung mga kwento niya, O sinusulat niya pala, no? nangyayari. Tapos may kaso Nangyayari. pala ng ganun. Oo, parang O ito, pagdating niya, cold case to namin dati, ano ba ba to? yung sinasabi mong yan, ito yung kaso na yan eh. Sabi niya, Ikaw hindi, pala yun naisip ah. ko lang yan, ganyan, di ba? Magiging kwento na ulit, di ba? Laki-laki mo na, likot-likot mo ah. O pag, Parang magandang episode, book to ng ano ko yan, ng Magwayan case files ko sa mga pulis. ay, sige, Pag i-discuss go. natin yan, sa podcast Minsan, tayo. alam nyo, ang dami ko nang naiisip na kwento. Yung iba tapon na lang eh. Sobrang dami. Sobrang dami, no? Ang dami ko naiisip na plot. Idea, plot. Oo. Ah, Eh, ganun anyways, kami guys, ganun kami walang secret ingredient para makapagsulat. Wala eh. Wala kaming oo. ganun eh. Sa amin Minsan, naman kailangan mo lang ng tamang kwentuhan. kasama. Oo, kailangan mo lang, Tama kasama. kahit naman Tama. sa anong aspeto eh, kailangan mo lang ng siguro katamang ka-vibes mo. Kaso nga lang kami nito, past life namin, parehas kami nitong Ewan ko kung ano tayo, ex-convict. ex-convict. Kung ako naman, pinapatay ko yung main character ko. Ito naman, may Sa- pinapatay na someone. Sabi ko dito, wala ko yung kwento mo, huwag mo ng kwento, pinatay mo yung karakter mo.
Oo naman, no? Diyos ko, Namatayan, di Lord. ba? Like, Ganun eh. minamurder Oo mo nga, yung mga no. characters mo. Wala pa akong karakter na buhay eh. Na main character. Kung hindi man siya, hindi man siya buhay, panaginip lang, di ba? Parang Alam mo weird. yung, nabasa mo yung, ano, book by Anthony, Alam mo chapter na, one, tas yung pangalan ng character, pangalan mo, putya na, patay pinatayo ko na sa yan. dulo ng kwento Pat nito. patay na yan. Alam ko na to, ayoko na magbasa. Diyos Nakita ko, niyo, Lord. si Jem ay shit. Ah, kasama ko. Ayoko, patayo ko Hindi, sa yung dulo ano ng kwento nito, ayoko yung, na to. alam mo yung ano, isang kwento ko, yung Hatid. Hatid. Remember, tayo talaga yung character dun eh. Ah, Kasi yung hatid. based yun sa true event na nangyari sa akin. And then, Hmm. which is weird man kasi before, hindi pa ako nakaka-uwi ng Marikina noon. And then, parang ang ginawa ko Hmm. lang noon, the setting is in Marikina. Pero ang sa utak ko talaga, setup is Cavite. Sinabi ko lang Marikina. Ngayon, ang Hmm. pagkaka-describe ko doon ng studio at ah yung studio na pupuntahan natin doon and then the cementerio na binabaan ng bata, hindi sila magkalayo man. May totoong cemetery dito at studio dito sa may Marikina Riverbank na nag-exist. Hmm. Oh, kaya sabi ko, ha? Legit? You know? Pero ilang Oo. taon pa lang naman ako dito Ay, for naalala ko what? na yung kwento nga na yan. Yun yung, ano, yung isang sitwasyon din yung kwento naman namin ni Frank. Kung hindi Mm. ako nagkamali, yan yung kwento na yun. Yung Ay, sitwasyon oo. namin ni Frank na nakarinig ng, Oo. ano, Umiiyak. umiiyak. Pinaghalo ko yung kwento. Ginawa ko Oo. yung character tayo. And then, the setting is in Marikina but hindi pa ako umuwi dito noon. So, Cavite pa ako nakatira. Then nakwento mo about sa inyo ni Frank and then, yun nga, same scenario. What if kaya ganito? What if ganun nangyari? Diba? Ganun kami Mm. magsulat, men. So wala, Di ba? ganun nagsisimula yung mga kwento kasi magtanong ka muna. Sino, ano, bakit, kailan, paano kung, diba? Oo. Ganun. So, yun. So, yun nga, yung mga, ano pa natin, mga kwento pa na susunod, yung mga na-post na natin yun. So, ano natin yung pag-uusapan natin yan kung Pag-uusapan natin yung bakit next natin, time. bakit namin nasulat, Nasulat. saan ang galing, anong idea, Mm-mm. bukod sa wala lang. Okay. Meron Parang na lang ano tayong lang. 5 minutes man. End na natin. May end na rin yung natin. Podcast natin. Okay. Okay. So, ayun guys. And abangan nyo na lang yung Yung next episode natin which is more magtatakal kami ng mga boom, kwento boom, boom, namin boom, 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 kung paano namin siya boom, nasulat. boom, boom. Background music tayo. Boom, Ah, boom, bago mag-end. ah, Shootix. Okay. Ayan. Well, thank you sa pakikinig. Thank you kay Joy lang na nag-send sa amin ng story 3 years ago. At ngayon lang namin Thank you. nabasa. At Oh, magre-review ako ng nakabuo messages. na ng pamilya, Oo. ng mga 3 plano-plano sa taon. buhay. Tapos, 3 taon. Ngayon ko lang hindi na siya na-notice. natatakot dun sa kwento. Oo. Nakwento niyo na. Saka natin Diyos me. binasa. Oo. Pero Sige appreciate man. namin yan. Appreciate namin. Yun. Mag-send pa kayo. At for sure now, babasahin na namin yan. Yeah. Yeah. Thank you and like, share, and subscribe again sa susunod na Sige. takutan. Oo. More pa. More takutan Sige. pa tayo. Bye-bye.